bumira na. Ayan, hindi na po nakapagtimpi ang INC. Ito po ay sa kanilang, ay ano muna tayo, pahinga muna tayo sa ICC ha. Kasi ilang araw tayo nakatutok sa ICC. Ngayon naman po, dito na po tayo. Sa mga balita naman po ng mga magnanakaw sa gobyerno. Kala nyo tatantanan namin kayo ha. Okay, ito po ay pinahayag ng spokesperson ng INC, Iglesia ni Cristo, si Brother Edwil Zabala sa programang Saganang Mamamayan ng Net25. Ayon po kay Brother Edwil Zabala, sa halip ng mga salarin ang hanapin at usigin, ang mga testigo ang ginigipit. Di ba? Pare-pareho sila, no? Pati media, ganun din. Gipitin yung mga yan. Si Anticlair, si Trillanes, si Ping Lacson. Nakakapagtaka ka, Ping Lacson, hindi ka pa nag-imbestiga, bumibira ka na. Okay. Ito ang diin na pahayag na binasa ni INC spokesperson Brother Edwil Zabala sa programa ng Saganang Mamamayan kaugnay ng panibagong panawagan ng Iglesia ni Cristo laban sa umano'y malawakang katiwalian sa bansa. Sa nasabing mensahe, giniit ng INC na nanatiling hindi natutuldukan ng mga aligasyon ng katiwalian. Akala nyo nakalimutan na ng taong bayan at ng mga Iglesia ni Cristo. Tuloy natin. Kabilang ang isyong may kinalaman sa umunoy halos 1 trilyong pisong pondo para sa flood control projects at iba pang proyektong pambayan. Okay. Ayon sa pahayag, sa halip na bully ng mga sinasabing mastermind at sangkot sa paglustay ng pondo, ang mga naglalabas umano ng impormasyon ng mga testigo at mga testigo ang nahaharap sa mga kaso at pressure. O di ba? Naghahanda na si Trillanes nakasuhan, yung 18 at saka si Baligod. Kaya po, alam niyo po yan po ang ginagawa nila pag may lumantad. Asan yung sinasabi niyo magsumbong sa Pangulo? Pag naglantad ka pala, kakasuhan ka, gigipiting ka. Ilantad ang buong katotohanan, papanagutin ang dapat managot, pairalin ng katarungan. Yan po ang panawagan ng Iglesia ni Cristo. Okay. Maling isipin na nalilimutan na ng Pilipino ang isyong ito sapagkat ang pondong pinag-uusapan ay mula sa buwis at pawis ng mamamayan. Sa huli, muling giniit ng Iglesia ni Cristo ang panawagan na huwag ipagpaliban ng katarungan, tiyaking ang mga tunay na dapat managot ang siyang papanagutin. Hindi ang mga nagsasalita at nagbibigay ng impormasyon. Patuloy namang hinihintay ng publiko kung ano maging susunod na hakbang ng pamahalaan at ng mga ahensyang nagsasagawa ng investigasyong kaugnay ng aligasyon. Okay, naniniwala po tayo rito, no? Yan po napupunan natin. Wala pa po silang nilalabas. Kumbaga, ang unang reaksyon ng lahat ng mga kaugnay ng pamahalaan, kasuhan tong 18 na to. Ang unang ginawa ng mga media, imbis na ibalita ng parehas, ang ginawa kagad nila ay banatan. Sino yung nasa likod? Sino nasa likod? Lantad na nga. Nariyan sila Defensor, nariyan si Baligod. Hanap pa kayo ng hanap ng nasa likod. Ibibintang nyo na naman, Duterte na naman. Busy si Tatay Digong. Busy sa kaso niya sa ICC. Duterte na naman ba nasa likod? Gusto nyo sabihin, Duterte na naman? Wala na kayong ginawa kundi. Alam nyo, sa pamunuan po ng Iglesia ni Cristo, maraming salamat at kaisa namin kayo. Kala namin mga 1-2 rally lang namin kayo makakasama. Hindi lang po pala tayo sa mga rally magsasama, pati po dito sa mga paniniwala. Mabuhay po kayo. Yung mga Iglesia ni Cristo, kahit po ako Katoliko, hindi po ako bilib sa mga ginagawa ng mga pari namin. Hanggang ngayon, umaasa pa sila sa papakulong ng Disyembre pa . Hindi nila alam, nakikipagtulungan sila sa pamamagitan po ng pagbira nila sa mga Duterte. Nakikipagtulungan po sila dito sa gobyerno na panay kapalpakan ng ginagawa. Okay. Kaya tandaan nyo po yan. Yung pamunuan po ng INC, sana po sa pagpili ninyo ng mga leader, huwag nyo na pong isama yung mga yan. Kasama ba sa kanila yung pinili si Tito Soto tsaka si Lacson? Sana po
Yung track record po ng mga yan, tignan nyo rin kung yan po ba ay lumalaban talaga sa mga korupsyon o hindi. Okay. At saka isa pa po, sana po, kumbinsihin nyo na si Senator Marcoleta na tanggapin na po yung alok ni BP Sara. Kasi naniniwala po kami na sa mga present senator po ngayon, ang may kakayahan po na habulin yung ano kasi ni BP Sara, para siya po tuloy-tuloy yung kanyang pagtatrabaho bilang presidente. Kinakailangan yung sparring partner niya na vice president ay matibay po yung loob pagdating po dito sa mga paghabol sa mga magnanakaw, sa mga nakagawa ng kamalian, no? At tingin po namin si Marcoleta po ang angkop na angkop diyan. Kaya hindi ba sila binoto? Mabuti naman. Kaya po sa pamunuan po ng Iglesia ni Cristo, medyo tulungan niyo po kami na kumbinsihin si Senator Marcoleta na tanggapin na po. Pinagpapalagay na po namin na siya kahit hindi pa po nagsasabi sa BP Sara. Kasi hindi niya i-announce hanggat ayaw ni Marcoleta eh. Tutulungan po namin siya. Pagka binira po, taga-bira po kami kahit po Katoliko kami.